Magtitimbang na naman nga kami ng patiner ngayong araw na ito at 21 heads nga yung kukuhanin din eh. Ito ay paalaga doon sa iba. Itong mga itinataboy na baboy na ito nga ay yung magkakasama sa isang kulungan. At dahil nga nung mga biik pa ito ay isinaysing ito bago nga inilagay doon sa kulungan, pinagsama-sama nga yung maliliit at saka yung malalaki. Ay di bali yung kulungan na pinaglagyan din eh, ay di nga sila yung sama-sama ang laki. At ito naman din nga yung malalaki ang timbang. Kung natatandaan nyo mga ka-farmers, may inilabas kami dati na 46 heads na patiner. So itong baboy na kinukuha namin na ito, yun ay kasamahan nung batch na yon. At kung maitatanong ninyo mga ka-farmers kung bakit nahuli itong batch na to na ipagbenta, dahil ito din yung pinakabata doon sa batch na binili namin nung sila ay mga buwik pa. At ngayong January 7 nga mga ka-farmers, yan pa sana yung ika-4 na buwan na aalagaan yung baboy na yan. Kaya ibinenta na namin yan kahapon. At ito nga mga ka-farmers ay umubos ng tiga-4 na sako ng pakain. Kapag paiwi mga ka-farmers o yung paalaga sa iba, para din may tubuin yung nag-aalaga, ay dapat ay gayon lamang nga talaga yung araw na aalagaan yung baboy. Kapag nga yan ay naka-4 na buwan, ay yan nga ay pwede nang maibenta. At kung ang pakain nga ay nagtag-4 na sako, ay ayos na nga yun na pambenta. So, ayun mga ka-farmers ay pinagbabasihan din kung marunong yung nag-aalaga. Dahil meron mga ka-farmers, yung unang batch nga ng mga baboy na ito, yun nga ay mababa ang naging average noon. Kumbaga ay nagline lang siya ng 8. At yung unang batch nito mga ka-farmers, siya talaga yung malalaki. Kumbaga parang nung binili namin yon, parang mas matanda siya ng 1 buwan dito sa batch na ito. At ang kaibahan doon mga ka-farmers, iba ang ginamit na pakain nung unang batch. Kaya siguro masasabi namin na kaya mababa yung timbang. Dahil talagang kami doon sa ginagamit namin na pakain, talagang ang mga inilalabas talaga namin na mga patiner ay magaganda at mabibigat. So, ngayon, pinagbasihan namin kasi yung timbang ng unang batch, second batch, at saka itong batch na ito. At dahil yung batch na ito, mga ka-farmers, yung pinakamaliliit, nung binili namin yung buwik pa lamang, ay ini-expect namin na ito yung mababa din ang timbang dahil yung unang batch kasi malalaki yun nung binili namin. Tas nung binenta namin, parang nadismaya kami dahil nga mababa lang yung kinalabasan nung timbang. Tapos ang kaibahan pa doon mga ka-farmers, mas marami yung nakain noon. Parang balita ko, mga 5 hanggang 6 yata na sako. Pero hindi ako sigurado. Ganon pa man ang nangyari mga ka-farmers, kahit paano, ay mayroon naman silang tinubo nung nakaltas na nga lahat ng gastos. At ang tips ko lamang sa inyo mga ka-farmers, kung kayo ay mag-iiwi o yung mag-aalaga ng mga baboy, para kayo ay malaki ang tubuin, dapat marunong kayong magpakain ng baboy. Alam ninyo dapat yung tamang pagpapakain sa mga palakihing baboy at importante na maayos ang supply ng tubig. At bakit ba palagi laang naming sinasabi na kailangan ay marunong magpakain? Dahil alam nyo mga ka-farmers, ang pakain ang pinakamalaking gastos sa pag-aalaga ng baboy. At ang isang diskarte mga ka-farmers para mabilis lumaki ang inyong mga alagang baboy, sanayin nyo ang mga yan na maligo araw-araw. At pag kayo naman mga ka-farmers ay naglilinis ng mga dumi nila sa araw-araw, ay isabay ninyo na ang pagpapaligo sa kanila. At kapag nga ang baboy ay laging presko ang pakiramdam ng mga yan, ang mga yan nga ay laging nakahiga lamang, natutulog. So yun ay nakakatulong din sa kanilang paglaki. At pagkatapos nyo nga mga ka-farmers magpakain, magpaligo, iwasan nyo ng mabulabog ang inyong mga alagang baboy na palakihin dahil ang mga yan ay nababawasan din ang timbang kapag laging pauli-uli o yung pagalagala doon sa kanilang kulungan. At dalawa lamang ang trabaho ng mga palakihing baboy. Yan nga ay yung kumain at matulog. O di gayan la ang diskarte para tumaba. At dito nga mga ka-farmers, sa aming tinitimbang na mga baboy na ito, meron nga diyan na 3 yung nagline ng 7. At meron din 2 na pinakamaliit. So tumimbang nga lang yun ng 55.5 at saka 63. At para nga hindi na maiwanan yung 2 maliit mga ka-farmers at kung yun lamang din ang babalikan din ay di yun nga ay ipinasama na. Kaya lamang yun ay magkaiba ang bracket noon. So ibig sabihin magkaiba yung price. Hindi na nga yan katulad mga ka-farmers ng presyo ng prime na mataas. At yun lamang mga ka-farmers din kapag halimbawang may maliit na napasama doon sa timbangan, yung timbang nung malalaki hihilahin nga yan doon sa pababa. At kahit ganun pa man na may napasamang maliit, ay ang average naman ito ay nagline ng 9, kaya ayos pa din.